ito yung mango and sticky rice, isa sa pinakasikat na Thai desserts. And itong binili ko is may plain sticky rice and may pandan. Lalagyan mo ng coconut cream. Nakabukod yung coconut cream kasi mabilis nga masira. And ito yung parang rice crispy nila. You really can't go wrong with mango sticky rice. The best po ito. Still the best for me. Ay, nako, di ba? Nakakamiss mag-food trip sa Bangkok or in Thailand. So ngayon, gawin natin ito sa ating mga bahay. Traditionally, ang mango and sticky rice, dito po sinasaing or ini-steam yung bigas. So you can buy this in Bangkok, pero ngayon, meron na din po online, Lazada, Shopee available na. Hanapin nyo lang, Thai cone steamer. Lalagyan mo to ng katsa. You will put the katsa here and then you put the bigas. Tapos isi-steam mo. Pero ako, medyo hindi ako sanay gamitin ito. So, balik ako sa traditional na rice cooker. This sticky rice recipe is my personal recipe na dinevelop ko for the Philippine market. Kasi nga wala naman po tayo nito. Kalimitan, ang ginagamit natin ay etong rice cooker or sa kaserola tayo nagsasaing. Pero kung gusto mong gamitin to, push. So first, I have here two types of bigas. Meron akong malagkit rice and meron akong Thai jasmine rice na binili ko sa supermarket kahapon. Oh my gosh, whenever I see beautiful mangoes, eto yung tipong hindi pa hinog na hinog, yung bang hihintayin ka niya kung kailan ka na ready. Naalala ko palagi, my favorite dessert in Thailand, or one of my favorite desserts in the world, mango and sticky rice. So gusto kong gumawa nun bukas. So pipili ako ng malalaking mangoes na hindi pa hinog na hinog kasi kung sakaling maging busy ako bukas o pwedeng sa isang araw pa ako gumawa. Pumili tayo. Eto. Oh, nandito pala yung mga large. Pag pumili ka, wag masyadong kailangan amoy mangoes. Malamang, di ba? Alangan naman maging amoy pakwan, mangga nga. Pero kailangan daw kasi, yung malakas yung mango aroma, kahit hindi pa masyadong hinog, ibig sabihin nun, malinamnam siya. Hindi na ako nahihirapan dito kasi lahat ng malalaki, nilagay nila dito sa side na to. Pinipili ko na lang yung hindi masyadong hinog. Okay, ayan. And next, I'll get malagkit. So next, I'll get malagkit. So tayo, kapag gumagawa tayo ng mga biko, we use pure malagkit rice. Pero yung sa Thailand kasi, meron sila dong malagkit na Thai jasmine. Dito sa atin, medyo mahirap po maghanap ng malagkit na Thai jasmine. Minsan nakalagay sticky jasmine rice pero hindi po talaga siya malagkit. So eto, bibili ko nitong special Thai jasmine rice. Ayan, kita mo talagang jasmine rice siya. And nakabili na ako nito, mabango po. Very aromatic. Tapos, bibili ko ng malagkit. Pagkahaluin ko siya, 1:1. Kasi ang karakteristik ng mango and sticky rice ng mga Thai, yung medyo buhaghag siya, hindi talaga yung parang, di ba tayo yung biko natin, yung talagang ayaw humiwalay, yun medyo may pagkabuhaghag. So let's buy malagkit. O pinili ko na lang yung medyo mas mahaba-haba yung grain para at least pantay siya with my Thai jasmine. Nakabili nga din ng chia seed para mawala yung aking mga
kabilbilan. So ayan, join me in my kitchen. Lutuin na natin itong mango sticky rice tomorrow or sa isang araw. Gasan muna natin kasi ang bigas, especially the malagkit, minsan binubukbok. That's the malagkit and this is the Thai jasmine. Okay, so I put yung hinugasan natin bigas dito. And then, syempre, lagyan mo ng dahon ng pandan. Kasi, binubuhol kasi nila. Hindi ako sanay magbuhol. Ang dahon ng pandan. O, ayan. Hila muna, tatanggalin din naman natin mamaya. And then, you just put 2 cups of water. Because it's 1:1. Okay? O, diba? Kahit hinugasan mo, may nakatakas na mga bukbok. That's what I've been telling you. Tanggalin. Ano na naman kasimple yan. Ang mga bagay na ayaw natin, ang mga bagay na ating iniiwasan sa buhay. You have the choice. You have the power to eliminate them. Diba? Diba? I'm very calm. Uulitin ko. Yung mga bagay na ayaw natin, yung mga bagay that can contaminate our lives, our healthy living. Katulad niya mga bukbok, ayaw natin yan sa sinaing. We have the power, we have the opportunity to eliminate them. Kayang-kaya mo silang tanggalin, so tanggalin mo sila. Charot! Isa lang na natin sa rice cooker yan. Sundin mo lang yung setting ng rice cooker mo hanggang masaing and then we move on to the next step. Halika. Okay, saing natin. Maski ako nalito sa setting ng aking rice cooker. Balikan natin after 46 minutes. Okay, so ayan, paluto na kasi yung ating sinaing. So, lulutuin ko na yung coconut mixture. So, I have here, ito mga 1 liter na coconut milk or cream kasi unang piga ito. And then, papakuluin lang po natin yan. Hinanap ko lang itong wire whisk kong pang non-stick. Papakuluin lang natin yan. And then, lalagyan natin ng sugar and slurry. Yung asukal, actually, to taste yan. Depende yan sa inyo. Pero not too much. Mga 1 cup or less than 1 cup. Eto na yung sinaing nating malagkit. And what I'm going to do here, i-divide ko siya sa 2. Kasi gagawa kong isa yung classic na puti, and then yung isa yung may color green. Ang makikita mo, it's very nice. Look. Ito yung kalahati. And then kalahati naman dito. And tatakpan ko ng cling wrap para hindi siya matuyot. And ito, kumukulo na. Ay, naku po. Sorry. O, yan ang normal mistake. Kaya wag iwanan dito o nalusaw yung hawakan. Kumukulo na siya ang ating gata. So, gagawin ko na yung slurry. Slurry is just cornstarch with water. So, ihalo mo yung cornstarch sa tubig. Mix. Pwede mo din gamitan ng maliit na wire whisk. And then, ito, papalaputin natin to ng konti. For a little bit. Hindi sobrang lapot, ha? Parang custard lang. And it's very important na titikman mo yan. Check the texture. Ayan, ito. Okay na to. My God.
Perfect. Okay. So, papatayin ko na yung apoy. Hindi po masyadong matamis to, ha? If you want it sweet, pwede mong dagdagan ng asukal mamaya, mag-sprinkle ka. Pero ito is just katamtaman lang. Kukuha ka nitong konti, kukulayan natin ng green. Ilalagay natin dyan sa kabila. Okay, sando ka ng konti nito. And then you just put few drops of pandan coloring. Just few drops. You don't want it too green. Okay? Yung ganyan naman is kulang. So, kailangan pa ng konti pa. Okay? And then this, ibubuhos mo dito. Yung bigas mo po, yung kanin na sinaing, kailangan mainit-init. Maa-absorb po yan. Okay? Nakita nyo, fold ko lang siya para hindi mo siya dudurugin. You want to maintain the integrity of the grain. Okay? This, you save this just in case matuyot ito maya-maya. And then, ito naman yung white. Fold it. Hindi mo dudurugin. Don't mash it. Just folding. And then, this is the time for you to try this. Kung okay ba yung tamis. Perfect. Kung kulang sa tamis, lagyan mong konting sugar. Kulang pa. Matutuyot-tuyot po yan, ha? Mapapansin nyo. So, you just add a bit of this. Madami na po akong tinry na recipe nito. 2 beses na din po ako nagpunta ng Bangkok para pag-aralan to way back in 2015 and 2016. Doon po, perfect silang lumalabas. And alam mo, nung minsang nag-uwi ako ng sticky jasmine rice from Bangkok, na-replicate ko perfect. Pero siyempre, mahirap maghanap dito sa atin ng pure na sticky jasmine rice. So, this is the technique that I learned nung dinidevelop ko tong recipe. When you use this, itong malapot na gata mo, tumutulong siya sa coagulation or para magdikit-dikit yung nasaing mo na bigas. Kaya nakikita mo, sticky. And because pinalapot mo yung gata, kumakapit talaga yung flavor nung corns, nung gata sa kada butil ng bigas. Oh my God. Although ngayon ko lang na-realize na kukulangan ako sa tamis. So habang mainit, lagyan mo na ng sugar para malusaw. Okay, so the next step, ipahinga mo to ng mga 5 minutes. Ayan medyo natutuyot-tuyot na siya. So, ibuhos mo na lahat to. And kailangan po ganyan, nakikita mo po yung butil ng malagkit ng kanin, Hindi pwede yung parang champurado na labsak. And then you just cover it again with cling wrap. And then, next, we're going to assemble it. Gagawa tayo ng budbud. What is budbud? It's simply your desiccated coconut with coconut sugar or just sugar. Budbud is simply you put equal amounts of white sugar and desiccated coconut. And then you just cook it until golden. And then, meron din tayo ditong pinipig. Kasi naglalagay sila ng pinipig, dun sa sticky rice sa Bangkok. Naka-plastic na po na maliliit yan. Tayo naman, may version din naman tayo niyan di ba? We pair mangga at suman. Hindi lang talaga masyadong nako-commercialize kasi ang mga Thai,
Yung talagang aggressive. Kahit saan makikita mong may mango and sticky rice, mapa sa kalsada, hanggang sa airport, hanggang sa mga fine dining restaurants. And masarap naman talaga mangga sa Thailand. Super juicy. Pero, this is arguable, mas masarap ang mangga natin. Mas malinamnam. Para sa akin, ha? Hindi dahil sa Pilipino ako. O, ayan. Nagiging budbud na siya. Hininaan ko na po yung apoy. And now we can assemble. Papatayin ko na yung apoy. You can put either budbud or this or both. Really up to you. Isasalin ko lang siya sa isang plate kasi tuloy-tuloy po ang luto niyan and there's a chance na masunog. Okay. Now we can plate. Bago pala mag-plate, balatan muna natin ang kamanggahan. Etong kamanggahan na binili natin sa grocery store nung isang araw. Ngayon po, hinog na. Diba? Maganda naman. Actually, kumain ako niyang kagabi. Hindi naman tayo binigo. Hindi ako binigo ng sarili kong pinili. Okay? Just cut it like that. Diba? Actually, niremind nila ako, kailangan mo na pong i-shoot ang sticky rice with mangoes and sticky rice. Kasi po ay hinog na po ang mga kamanggahan. Yung aking kaibigan, si Eric Ongkaw ko. So, meron po silang farm ng mangga. Pinadalahan niya ako, oh my God. Iyon ay palagay ko Thai mangoes na ang lalaking ganyan. Ay, nako. So juicy! Noong mga panahong yon, tinatamad lang po akong gumawa ng mangoes and sticky rice. Sinisipag lang akong buksan yung mangga at kainin ko on its own. Pero ang sarap talaga. So next year, pag panahon na ng mangga, papaplay ko ulit tong video na to para padalhan ulit ako ni Aaron. Charot. Naaalala ko, in Thailand, when you buy mangoes and sticky rice, nagkamali nga ako dyan eh. Dapat, pag may umorder, tsaka ka lang maghihiwa ng mangga. Ewan ko kung totoo yun. Kasi alam mo naman sa aming mga chefs, meron tayong facts and then meron tayong mga hearsay or yung sabi-sabi. Pero ang sabi kasi nila, ang mangga daw, yung para bang nababawasan yung kanyang aroma kapag ka hiniwa mo na. So, kailangan daw, kapag ka umorder, tsaka mo lang hiwain. Ayan na, kunwari may umorder. Sasandok na ako ng sticky rice. Ginagamit ko yung dulo nitong, yung kanto, nakikita mo, yung kanto nitong bowl para doon ko siya isi-shape. So, meron ako ditong the green. Sabihin natin pang 5-star. Charot. May nakainan ako niyan. Mango sticky rice. Diyos ko dahil. 3,000 pesos sa Bangkok. Sa isang 1-star Michelin restaurant. Hindi naman po ako binigo. Binigo lang ako sa size. Ganyang kalalaki. As in kami ni Nana yung kumain. Eto na yun. It's mango sticky rice. Ganyang kalalaki. Pero nung sinubo namin, parang kasing laki lang talaga ng sushi. Pag subo naman namin, ay day, may malutong, may mainit, may malamig. Parang lahat na ng textures at temperatures ng pagkain ay nandun na. O, sulit din naman sa experience. Ayan, o diba, sinubukan ko talagang pantay sila. Tapos, tsaka lang tayo magbukas ng mangga. Mag-gloves ako. Ayan, mag-gloves tayo para hindi tayo i-bash. Charot.
And then, ayan, hindi ko na ituturo. Alam nyo na yan. Gamitan nyo ng baso para smooth ang labas ng mangga. Pa ako ng isa kasi pipili tayo ng maganda. Ay, hindi maganda to. Diyan natin. Pang-shake yan. Pang-shake. Ay, ang ganda. So, yan. Tapos, i-cut natin. O, alam ko, hindi ko na nasusunod yung kulay ng chopping boards. Huwag nyo na akong husgahan. So, dito ko naman ipipila yan. So, when you cut the mangoes, cut mo lang siya ng huwag masyadong manipis. Hindi mo na ma-feel yun. Hindi naman siya garnish eh. It's ano. And then, isa pa. Isandal natin ng konti. Yan, kasandal. Ay! Sige, sasabugan ko pa yan kasi gusto ko madaming mangga. Yung parang talagang hindi natin tinitipid sa dami ng mangga. Then, isa pang layer. Tapos, ilagay natin tong gata dito on the side. For those na gusto pa nila ng additional, ayusin ko lang ha. Ayan o, kitang-kita yung butil. Yung gusto pa nila ng additional na gata. And then, meron ako ditong orchid from Nanay's Garden. Dito na lang natin yan sa gitna. Pero lalagyan ko muna ng budbud. Diba? I-sprinkle mo yan dyan. Actually, pwede mo din buhusan ng konting gata on the center. And then the orchid. Dito na lang natin yung orchid sa gilid. Hindi po tayo orchid ito from our garden. So, i-comment nyo kung hindi maganda yung pinwestuhan ko ng orchid. And then that's it. Our homemade sticky rice and mangoes na hindi tinipid and kayang-kaya mong gawin anytime and very affordable. Hindi tayo gumastos. Wala tayong ingredients na ginamit na kailangan mo pang i-source from Thailand. And syempre, proudly using Philippine mangoes. Ayan na, let's try! So, normally, kuha ka ng plain, kuha ka ng pandan, kuha ka ng mangoes, itong coconut. Ay! Parang nasa Bangkok! Diba? Sarap. Ay, nako. Alam mo, balance na balance. Especially with our mangoes. Kasi yung mangga natin, may asim. So, hindi ka mauumay. Nakakat nung asim ng mangga. Yung creaminess nung sticky rice. Ay, nako, Day. Marami akong mga friendships na nakikitang
nag-uuwi ng sticky rice and mangoes from Thailand. Isa na po ako doon. Pero di ba minsan, hindi ka naman mayat-maya pupunta ng Bangkok. So ito, pwede kang gumawa mayat-maya. Literally, taste of Thailand at home. Siyempre, kasama ang ating pinagmamalaking Philippine mangoes. Ay, naubos ko. Ang sarap kasi talaga. Ayan. Ano pang hinihintay mo? Gumawa ka na. And don't forget to tag me. I-post mo ang mga gawa ninyo. I'm sure meron kayong mas bonggang idea sa pagpe-plate niyan. Sa Bangkok kasi, lalo sa Vietnam, mas madaming kulay ang kanilang mga sticky rice. May purple, may blue, may yellow, at kung ano-anong kulay. And kung meron ka pang mga international desserts, kakanin, delicacies that you want us to feature here sa ating YouTube channel, ilagay mo yan sa comment section. And I'm going to see you all soon.